Network Entertainment. Hello! Welcome to another episode of muntik pa ibang podcast yung masabi nyo. Walang edit-edit with Leland Lim. I'm still with my co-host, Jud Gregorio. Ay, sorry. That's... Pinremp mo eh. May introduction. Nga pala. Kakagaya lang sa work ni Jud. And yung guest natin today, ito yung 6th episode. Very special guest. Kasi favorite number ko ay 6. Kaya favorite guest ko rin yung... Hindi. Wala tayong favoritism dito. Our guest is one of the best Pinoy stand-up comedians in history, pare. Host of the number 1 comedy podcast in the Philippines. Actor din siya. Dami niya ng movies na napabilang. Only Life. Hindi ko to alam John and Martian. POV. Ito yung binabasa ka dyan. Meron tayong mahabang overselling introduction. IMDb ba yan? Ano Wikipedia. Cinema One. Mighty Robo 5 ba to or V? V. Mighty Robo V. A Hard Day, Mang Jose. Dami pala nito, James. Lahat yan, walang pangalan. Mga 30 minutes of introduction to. Adarnagang, Papa Pogi, Woke Up Like This, The Reunion, and syempre, 10 utos kay Josh. Yun. Di lang yun, pare. Finally siya ng funny one. Talagang kilala mo ako, ha? Yeah. On its showtime as Batang 90s, the original Batang 90s. Grabe. Where he earned 3rd place, earning a cash prize of 100,000 pesos. Before tax. Before tax. But with tax, it's 80,000 pesos. Yes! Only. Also known as Badong in FPJ's Ang Batang Quiapo. Ladies and gentlemen, ang general ng Cool Pals, James Caran. Maraming salamat. Thank you sa pagsabi na ako ng one of the best. Naman. Kahit hindi nyo ako nabanggit dun sa episode nyo. Kailan to? That was a different podcast. Nung isang podcast na Let Leland Lim. Huh? Natatawa ako na pinapakinggan mo yun. Oo. Minomonitor ko kayo. You're on our radar. Pero if hindi alam ng lahat, sabihin ko na rin ngayon. Si James ang unang nagpasweldo sa akin sa comedy nung pandemic. Magkano? Huwag na natin pag-usapan yun. 1K yata. Mga 10K. Hindi Hindi ba? lang. Oo, kasi Zoom yun, ang daming cash eh. Ay, oo nga. Ito ba yung Bashers in Paradise. April 24, 2021. You can't forget. So, maraming salamat. Ikaw ang nag-jumpstart ng karir ko at ng iba pang komedyante. Anong nararamdaman mo na ikaw ang nagbibigay ng open doors sa mga nangangarap na Well, tulad namin? sabi nga ng iba akong Kuya Germs ng comedy. I've heard that every day. Sino nagsabi niyan? Siguro si Kuya Germs kung nabubuhay pa siya. Pero kung salamat ka dahil Zoom yon, kundi natsupa ka. Oo nga. Safe, may screen. Pero yun pa yung time na na ang dami pa nating tinatry. Nakaka-reminisce din, no? Parang sabihin natin na 2025, no? Tapos 2021. 4 years ago na. Kung sa high school, isang buong high school yun eh. Pero parang lumipas lang siya. Parang walang nangyari sa buhay natin ng pandemic. Masyado mabilis, no? Masyadong mabilis. Tapos yun pa yung nagtatry tayo ng mga 1 hour special sa Zoom. Mm-hmm. Tapos tinry ko, anong naalala ko ba sa Bashers in Paradise? Nagtry ako kasi nga ang hirap i-translate ng stand-up sa Zoom. Yeah. Tapos Sobrang pag iba. magkakaroon ka pa ng 1 hour special, ibang monster pa yun. Oo. Kasi ikaw lang ang pakikinggan ng tao for 1 hour. Tapos tinry kong mag-insert ng PowerPoint. Oo, naalala ko to. To make the most of Tapos the gago, may medium. nagdo-drawing ng titi. Oo. Kasi kahit sino, pwedeng... Shit. Oo, na-on ko yung annotate. Tapos
Puta, nagsiset up si James, may titi dito sa noo, gumaganon. As in, pula, may dilaw, iba-iba. Pero ano siya, nakakatuwa. Kahit ganun yung, hindi ko siya in-expect eh. Mm-hmm. Pero doon mo malalaman yung skill mo as a comedian kung matatawid mo yung ganong klase. Kasi as a form of heckling na yun eh. True. Online heckling yung Virtual. ginagawa nila. Yung never mong nangyayari sa bar na dodrawingan ka ng titi ng, sa break call, di ba? What's harder for you, James? 1 hour on Zoom or on stage? Siyempre, on Zoom. Mas mahirap. Oo. Kasi, at some point, parang may minutes na nakakarami ka na, na maiisip mo bigla, pagtang ba't ko ginagawa to? kung mag-leave kaya ako sa meeting na to, ano mangyayari? Kumita ka na eh. O, i-end ko kaya yung meeting na to, ano mangyayari sa karir ko? Yung pa yung Damn, panahon oo na nga, ano, yung Cool Pals, first Cool Pals Festival yata. Tama ba? O comedy, Cool Pals Comedy Festival. Yung inabot ng 4:00 ng umaga. Oo. Wow. Siguro tulog na ako, no? 2022. Parang ganon. Oo. Tinry. Oo. Yung tipong tapos na, tapos all of a sudden, magsaset yata si Nonong Balinan ng around 3-4 a.m. Oo. Tapos may tao pa. Ang dami pa ring tao. Nag-set siya, nakatulog yung iba, bumalik. So, ganun ka, Wild times. round the clock yung, sobrang wild nun. Isipin mo para siyang Woodstock na nagsimula 7 p.m. hanggang 4 a.m. ng umaga. Pero, kung iisipin mo, kung gagawin mo siyang option ngayon na Na live? tapos meron ng live tapos tatry mo pa rin mag-Zoom. Parang kung ako yung manonood, parang ayoko na ring manood ng ganun. OFW ka, no? Parang mas okay nang bumisita ka na lang dito. Oo. Kaya pinili ko rin magkaroon ng PowerPoint presentation para may ibang, kasi hindi ko siya gagawin sa live eh. Tapos kumbaga. yung may mga screenshot ng mga comments, hindi ko siya gagawin sa live. So mas ginamit ko na lang yung medium na yun para makapag-explore ba ng ibang klaseng comedy na pwede. Okay, so meron tayong technology, di gamitin natin, try natin. So yun, tsaka iba, first time ko ring magtema eh. Na Sa special. na 1 hour special, kasi usually ang 1 hour special, di ba, compilation siya ng mga best jokes mo eh. So nung ginawa ko yun ay thematic. Parang half nun is yung usual jokes ko. Kasi Classic. alam ko naman 20 minutes, 30 minutes, masasaid na ako neto. Hindi ko na kayang gawin yung mga usual ko na bits. Kasi nga, very animated ako mag-perform on stage. So, pag ginawa mo siya Zoom, baka hindi siya mag-translate ng maayos. So, yung other half, ginawa ko na yung tema, which is babasagin na. Tuturuan ko sila kung paano mag-handle ng bashers. Speaking of bashers, Nice. dumami ba? Ha? Yung mga bashers mo. Ngayon? Ngayon, wala. 0%, everyone. Lapitin ka eh ng bashers. Kasi feeling ko malakas ka rin, hindi malakas eh. Magaling kang manggaga pabalik eh. Kaya ang daming na-entertain at inaabangan yung reaction mo towards something. Kasi alam nila, putang ina, lakas manggago nito. Mas dumami ba ngayon? Actually, ang totoo niyan, kumpara naman sa'yo, konti lang yung sa akin. Seryoso ba? Hindi ako Oo. naniniwala. Hindi ako James Karaan? hindi ako nagkaroon ng klase ng hate katulad nung nangyari sa sa Ito ba yung kay Vic? Vic Soto. Vic Soto. Yung Dabar Cats. Matagal na yun. Intense Tapos, kasi yun eh. Ang mga kinakalaban mo kasi mga Die hard. mga Bisaya, Ay. so yung level nung hate sa'yo is kumbaga 80% talaga is hate. Totoo. Punta kayo sa comment section. Yung intention Pero- nila talaga is to hate gano'n. Oo eh. Ang mahirap kasi kapag nagkaroon ka ng bashers is kapag yung ikaw ay naging poster boy for something they hate. Shit. They make you the mascot. Parang Ano ganun. siya eh? Reverse fanaticism. Yung Yeah, parang, gets. di ba, mga fanatics, sasambahin nila kahit sino. Ikaw yung kabaliktaran nun. Nandyan ka sa mukha nila, Ikaw yung kalaban. pero ikaw yung kalaban nila. Pag nilabel ka, yun ang other form of or higher form of bashing. Kapag nilabelan ka na,
versus dun sa galit lang sila sa'yo on a certain post. Kasi pag gano'n ang galit sa'yo, susunod na post mo, okay na yan. What do you mean by label? Like they give you a name like si Lilan, ganun? Oo, parang anti-Bisaya. Ganun. Ito yung anti-Bisaya. Oo, parang pag nakita ka nila, ay galit. Alam kagad nila, ay galit ito. Pero hindi nila alam, I'm one of them. Dahil, Yeah, you're like 16%. hindi. Hindi naman, mga 30, 25. Oh, yeah, man. Ganyan, kasi taga-Leyte si Lola. Pero, That's your secret power. Sige, maghahanap din ako ng Nigerian descent ko. yung sa Nigerian accent mo, nagkaroon na siya ng sarili niyang karakter. No? Like, in every episode ng Cool Pals, kailangan mo siya mabato. Oo. Parang, ba't wala pa yung Nigerian James? Naging siya yung novelty. Novelty. Oo. Parang hindi siya tumawid dun sa anyway, siguro offensive ko. Hindi, ewan ko, wala pa akong ulit naging basher na Nigerian, pero Hindi nila gets eh. tsaka Kasi Tagalog, ganun. tsaka kasi hindi ko alam baka meron naman siguro nakikinig sa amin na woke na Gen Z, pero hindi pa ako naka-receive ng bashing ng katulad nung na kinakancel ako dahil nagka-come off ako as racist. As racist. Oo. Kumbaga to them, hindi, lokohan lang talaga to. Oo. Which is yun naman talaga. Kasi kung malalaman mo din naman talaga yung hindi ko alam, siguro try nyo na lang. Try nyo na lang kung may backlash na malala. Okay, kayo na yun. Oo, kasi yung Nigerian accent na yun, nagsimula yun sa isang episode namin nung nag-viral yung Nas Daily. Naalala ko. Kasi doon naman ako nagkaroon ng basher na international. Oo. Ay, mga fans ni Nas. Oo. Yung panahon na to, kinakancel na siya eh. 'Di ba? Si Nas Daily. Hindi ko na nga siya nakita ngayon eh. You did it, James. You canceled Nas Daily. You defeated international him. ka agad. Hindi ka dumaan dun sa Pinoy local. Wow, may napabagsak na pala ako. Marami na, James. Baka kasi mas healthy yung international bashers. I don't know. Or mas toxic ba yung mga local bashers? Mas wild? Ito kasi, kaya nakakatawa lang din kasi, dahil nung nakita ko yung comment na yun, ang pangalan niya si Ola Del Sodic. My name is... No. Tapos, talagang very Nigerian yung comment niya. Parang, what happening to this nincompoop? As in like, tama naman yung spelling and stuff. And tama naman yung grammar. Ano bang tingin mo sa mga Nigerian? Ano ba? Hindi ba sila intellectual? Di ba dapat how sila- how did you know that was his accent? Nakatuwa kasi ako dun sa nincompoop. Kasi parang maririnig mo lang siya sa Looney Tunes. Tapos yung emoji niya, Leon. Yun yung dulo nung sentence. So, verbatim yung kinopya mo. Nung binasa ko siya, kasi dun sa episode na yun, parang pinag-uusapan namin yun yung Nas Daily. Tapos binasa ko yung ibang mga comments, and then binasa ko yan in Nigerian accent. So tas nag-catch on na siya, pero matagal na yun eh. Ano pa yun eh? Siguro, 2 years ago? Pandemic pa yun 2-3 years ago. Mga 2023, ganun. Oo, yun. Tapos, hindi ko na nga alam, parang may ginawa ulit ako na ganun. Parang nagstay na rin sa akin eh, yung character na yun. Nananaginip si James. What is the name? What is that name? Kampu. Ay, nako. Yun, tapos siguro nung may na-guest kami na Nigerian. Yeah, I saw that. Yung Pinoy per na Nigerian. Iba pa si Toge iba pa. Meron pa kaming naging guest na Nigerian na ano naman siya, parang rapper. So American. Hindi. Taga Philadelphia siya. Hindi, African beats yung ano niya. Okay. Afrobeats. Okay. Tapos, nung nahirapan kami doon sa... Sean Paul. Mga ganun. Hey, yo. Jason Derulo. Sean Kingston. Okay. Pero okay siya. Worldwide. Pero okay siya sa ginagawa niya. Nahirapan kami doon kasi ayaw niyang hindi siya kumanta.
Okay. So, paano namin tatawid to? Ah. Ini-expect namin na yun yung Filler. pang filler eh, pagdagdag minutes namin. Oo. Nung nagsumalang siya, nahirapan kami ding kasi English eh. Hindi siya marunong magtagalog. Tapos bawal din pag-usapan yung love life niya dun sa Okay. Okay. Filipina girlfriend niya. Bata pa ba siya? Bata pa, parang college pa lang eh. Mm. Yun, tapos hindi rin naman siya ganun kagaling. Hindi, joke lang. Ano pangalan? Pwede sabihin. Nakalimutan ko na eh. Putangin na! Okay. Not on purpose. Pero Naka-hoodie siya. Hindi, normal, naka-t-shirt. may ganyan. dreadlocks. Wait, I don't know if this is getting racist. By the way, dreadlocks before, din. before namin ituloy, yung hoodie ko pala ngayon, Medieval. Sponsored to. Hello, Thank you, Medieval. Medieval. Salamat. Dalawa yung binigay nila, pero ito munang green kasi mas bagay sa podcast. Ba't di ko din nabigyan? Not as big time eh. Okay. Co-host lang, co-host. Pag sidekick lang talaga, no? Oo. For all those who want to sponsor sidekicks, I'm available. Grabe, mas maganda nga suot mo sa amin. How do you say medieval sa, accent ng Gusto ko lang i-cancel nito eh. Taga Leyte. Oh, Nigerian muna. gusto ko rin marinig eh. Medieval? No. Hindi, That was hindi. Indian eh. That came off Indian eh. Ano ba, Nigerian? Yeah, Nigerian. Ako, Medieval. Ganda. May pataas. Medieval. Medieval. Tapos Ganda, kailangan meron ganda. kang iniipit sa ano eh. Halo! I like how you can give a class on this, pero you can give instructions. on how Pero to do it. ginagawang kasama sa bit ko yung kung paano nila magagaya si Kuya Will. Yung imaginein mo Wait, lang. bago ba to? Ha? Bago to? Bago to. Bagong joke to? Bago Okay, to. okay. Parang, imaginein mo nasa, umaandar kang sasakyan, tas ang kausap mo, nasa wala sa sasakyan. So, may ibibilin ka sa kanya. So, tas sabihin mo, gusto lang natin magpasaya ng tao! Okay. Yung palayo na. Yun. Tas, si Kuya Will yun. Yan. So, Okay. para meron kang magaya kasi dati pangarap ko na rin VO. Mag-VO. Yes. Nag-aral ako ng voice Hindi ko to acting. alam. Okay. Sa Creative Voices. Okay. Okay, school to. May na-produce ka? Na VO? Na VO, wala. Wala. Kasi hindi ko tinapos eh. Kasi puro African yung ginagawa. If you need an James African Pinoy. accent, Pinoy tayo, Pinoy. Okay. Jollibee. Do you like to enjoy Chicken Joy? Ayan. nung hindi ko siya tinapos eh. Kasi Ilan taon ka niyan? Like, kailan pa yan? Pre-stand-up ba to? Pre-stand-up? pre-stand-up. Man. So, papunta ka talagang showbiz. Oo. Marami. Nag-center for pop ako eh. Ano yan? Center for Pop? Music. Oo. Music, kantahan. Oo. Shit. How's your singing voice? Hindi ka mapaniwala. No, Grabe to. Hindi ko rin siya tinapos eh. Pero would you say you're a good singer? Hindi. Kasi ang nakuha kong award nung recital namin, Recital. most entertaining. Saan ka nag-recital sa Nag-bits ka SM? na. Ganun? Hindi, sa Malate. Malate. Oo. Kasi pagkataas ng recital namin, humahanap na sila, ang kung sino makapasa magiging pokpok. Yung costume nyo, ha? Nanonood si Kagawan. Ano yung usual score mo sa karaoke? 90 plus, parang gano'n. Ang karaoke naman kasi, palakasan lang naman. Oo, lakasan mo lang. Basta ma-hit mo yung note for that specific line. Ganun daw yun eh. Pag na-hit mo ng tama yung note, Per line. so kailangan mo lang i-adjust yung volume ng boses mo. Not necessarily yung tuning. So parang hindi siya reliable. Okay, Pero okay. meron akong mga pyesa sa... Yan! Anong song list mo? Usually mabababa eh. Baritone ka? Ano, Jano baritone Gibbs? ka? Bass. Ganun. Bass ka? Bass ako sa choir. Hello. Isa pa yung Jano Gibbs na yan. Pero meron pa ako yung One in a Million. One. One in a million Dahil na Robin. chance of a lifetime. I love this episode already. Meron siguro ba na 5-minute bit dati? Or di ko lang ako ginagawa. Yung kay Robin. Ginagawa mo pa rin ba yun? Ano yun? Yung kumakanta si Robin o trendy joke mo lang yun dati. Meron akong ginawa. Oh, Throw away gagi. Yung lang, Wonderful ganon. Tonight. Wonderful. Hindi mo dinala sa show yun.
In-open mic sa mo Zoom lang ba yun? O sa... Di, nag-in-open mic mo ilang beses. Baka sa mga most lang, ganun. Marami kong joke na ganyan eh. Yung... Hindi umaabot sa show. Parang natutuwa lang ako. Okay, sige. Gawin lang natin to This sa open one's mic. for me, ganun. Kaya manood kayo ng open mic. Yun. Kahapon, actually, hindi to on time. Pero kahapon, laging puno yung open mic sa most ngayon. Grabe. Like, puno lagi. I saw- Ang nag-close Si Isa ba to? kagabi. Ay, Si Roger dapat. Roger. Pero wala. So, si Victor. Ay, hindi. Ganun na si Roger. Ganun na, yumabang na. may diva complex. Tinawagan na. yung host. Ganyan. Sabi niya, Ming. Meng, hindi ako pwede ngayon. Sabi niya gano'n. So, si Vic yung pumalit. Damn! Si Vic na yung backup. Wow. Grabe. Hindi ko kaya to, Roger. Kamusta si Roger? Si Roger ba ay, ano na talaga? Like, cool pals na talaga Kung siya. ano si Jad. It's good to be So, good tama company. ka. Good Oo, company. cool pals. Hindi ka dapat naambunan ng mga mga sponsor. Wala siyang hoodie, kumbaga. Pagkatapos mo, pwede mo na gamitin. Hand-me-downs lang. Pero nag-workout ka, James, ngayon. No? Damn, Kasi James. grabe yung pinayat mo eh. Yeah, Ito yun- sa video, i-compare nyo yung James Karaan last year or 2 years ago. James, Binigyan ko yung- na kayo ng ng benefit of the nag-vertical ano ba to? Vertical, horizontal stripes. Oh nga, no. Gago. Pero payat pa rin. Oo. That's a flex nga. Parang, if you're fat and you wear that, game over. Pero Game una ko over. napanood si James sa stage, gago batak siya eh. May chest yan na yung torso niya. Oo. Pag ganun talaga. Actually, sa stories lang, I saw a story of you, nasa wedding ka recently. Ay, nakabarong. Yung, Yeah, tapos like, damn man, James looking hot. Like a piece of meat. Pero yeah, I was like telling you nga, you look like how you looked like nung 10 years ago, parang when you were like, siguro, 20s or something. Alam mo, sinasabihan kanyang pangit dati. Kanina, ang dami eh. Tapos na eh. Di naman dati, mga last year. I can read between the lines, Jad. Pero may tinatawag pala kami ditong James. Oh, Tinatawag yeah, kaming, who's on your list? Who's on your Ayan. list? So itong who's on Ganda. your list. Nag-training ka ba din ako. doon? Nag-training. Hindi ang hindi kaya ni Roger. He can do something better. So itong who's on your list, ano siya? Ang pinanggalingan niya, kasi ako, parang may listahan ako ng mga tao na, may listahan ako ng tao. Ng mga siraulo. ng mga nang gago sa akin before. Pero may listahan din ako ng mga nag-inspire sa akin. So, dalawa. Fuck. So, pipili ka lang. Alin dun yung gusto mong pag-usapan? Yung mga nag-inspire sa'yo o yung mga nanggago sa'yo? Both. Yun! Doon muna tayo sa mga nag-inspire sa'yo. Okay. So, top 3 Kailangan people. both kasi hindi ko, siguro, hindi kasi ako nagtatanim ng galit. As a Let's showbiz start there. answer, Let's eh, no? start there. Hindi, pero kailangan both para at least doon muna tayo sa na-inspire. Baka meron akong ma-pick up. Ito na pwede mo pangalan, pwedeng wag Sige. Sige, hindi ko pa kakalanan yung mga nag-inspire. Kasi Okay. mahirap yung mahirap. Hindi ko nga kasi natatandaan yung mga may kasalanan sa akin. Ano ba yung isa? Yung una, yung mga good, yung mga nag-inspire sa'yo, And then tumulong yung isa? Yung isa, yung mga kinupal ka. Yun, Alam mo yung kinupal. And then you'll remember Sige. them as motivation. Sige, doon muna tayo sa inspire. Okay. Yan. Let's go. Meron ka ba? Top 3 ba? Bigyan mo Or nga ako. kahit ano? Bigyan mo nga Ako kasi, madami. Like, puro komedyante. Tatay ko, yung una. Kasi stand-up fan tatay ko eh. Like, high school pa lang ako. Ayan, magalingan si Louis C.K. nung hindi pa siya nakakancel. oo. Tapos pangalawa, Comedy Manila as a whole. Kasi kayo yung Pinoy. Tong ino. Oo nga! Showbiz ang Hindi puta. to. Number one, Specifically, Judd Gregorio. Ako yung number 1 dun. sige na nga. So, pangatlo is, like ko sinasabi, si Louis C.K. talaga. At papanorin namin siya sa Bangkok. Saan yung girlfriend mo dyan, magkasama pare? tayo dun. Oo, nandun din kayo. So, Saan yung yun love sa akin. life Sa or- comedy. Ay, wala yung girlfriend niya. Oh, mas mataas si Louis C.K. kaysa sa Sa girlfriend career. mo. Career lang. career. Oo. Mga comedians. Oo, career lang. Okay. Wala ka sa So, life sa in general. Life in general. As a life. Ano, O kunwari si Buddha or... Life mo na is comedy talaga, ganun. Ewan ko, masyado akong nag-commit. Boring. Comedy is life. Parang, hindi ako nai-inspire pag
pag magaling, kunyari, Mark Zuckerberg, kunyari. ganyan. Gets though. Parang, magaling ka, pero okay. Hindi parang, hindi ka malapit sa puso ko. Alam mo? Hindi siya relatable, kumbaga. Oo. Nandun na siya eh. Oo, mag-genius siya eh. Tsaka hindi naman natin, konti lang naman ng tao magiging bilyonaryo sa mundo. Oo, ilan? 1%? 1% lang. That's true. Wala nga namang, yun pa yung ano. Yun doon lang tayo sa mababa. Ako, mag-umpisa ako sa very, hindi siya masyadong common. Sige. Ooh. Yung pare sa Oh. Mary Queen of Apostles Parish. Wow. Okay. Okay. Sa Paranaque. Okay. Nakalimutan ko pangalan niya. Pero, In the name. uy, meron kami mga ganun. Meron? Oo, meron kami Pucha. mga ganun. Oh. Pero, Pinoy to. Itong Okay. pinaka nakita kong pwedeng maging inspirasyon sa akin. Kaya ako napasok din nagustuhan ko rin yung mag-public speaking na nagpapatawa. Dahil sa kanya. Dahil doon. Grabe yun ah. Tapos di ko alam yung pangalan niya, no? Siguro patay na siya. Pero, Nandito siya ngayon. patay na nga siya. Pero nung napanood ko siya, Sa homily, napanood ko siya Nakagano siya, mag-homily na, putang ina. may beer ka, gano'n. Father, patawanin mo kami. Okay tong 5 minutes set ni Father ah. Na, ano pa yon 7 a.m. mass. Wow, ba't ang aga? Aga mo, Kasi ang Maxim, galing ba? niya na you went to his Hindi, time ganun slot. talaga ang family namin. Magkano ticket niya? Sa brick 7 wall ba to? Or 7 a.m. early bird rate pa yan. kasi umaga eh. Early bird talaga. So, yun talaga yung ano namin ng family. How old were you when you first parang witnessed him? Like bata ka pa, gano'n? Or Oo, bata pa, mga 7 okay. years old. Ganyan. Ay, gagi. So, Sobrang he bata really, mo. ano, Grade 1? Oo. So- I was touched by this priest. everywhere. Father, nakikiliti mo ko. So, nung napanood ko siya, talagang tumatawa yung buong Nagkikil siya. Nagkikil. Shit. Okay, shout out, Like, Father. is it the normal priest ka na may giggles na? Or parang stand-up level? Talagang, Stand-up level? magsiupo, nakatayo pa rin lahat eh. more! Gumagano na eh, no? Let our response be more. Shit, idol. Tsaka na yung mga yung mga hostya na yan. Doon lang kami sa 8 p.m. mag-hostya. 1 hour to. Mag 1 hour homily. mag-homily ka lang. Yun, nung napanood ko siya, talagang buong around 7:30, 7:20 pa lang to. Tapos ang mga choir pa dito, yung mga matatanda na mabibrato. Kakatapos lang magwali sa umaga. Oo, tapos kakantay na, when I was a young boy, my father. So yung, nung napanood ko siya, sabi ko, okay, pwede ka palang magpatawa sa ganitong klaseng senaryo. Sa ganitong klaseng kaseryosong environment. Galing. At tatatak yung mga, kasi natatandaan ko yung mga homily niya eh. So parang, hindi ko pa alam kung ano yung aspeto ng stand-up comedy or ng comedy na nakakatulong magpa-retain ng information. Pero, na-realize ko na, gusto ko maging pare para lang makapagganto. Shit. Para lang makapagpatawa. Okay. Yun lang. So you had a Hindi- dream before talaga to become a priest? Na-consider ko siya. Kasi nag-commentator ka, di ba? Oo. Naging Sa active church. ako sa church. Damn. So, Tapos, isa pang yung tita ko. Okay. Siya naman, siya kasi yung mostly nagpalaki sa akin eh. Parang, kasi yung tatay ko nasa Saudi, yung nanay ko nasa work lagi, tapos Wednesday lang ang day off niya sa hotel. So, laging ang nagtuturo sa akin, nagsasama sa akin sa mga lakad, yung tita ko. To the point na umiiyak ako pag hindi ako sinasama. Okay. And he was 30 years old na. Parang, that close. That close. Sama mo ko dyan, HM! Tapos, yung natutunan ko naman sa kanya, yung pakikisalamuha sa tao. Na kung paano ka maging charismatic at gamitin yung comedy sa pakikisalamuha sa mga tao. Like,
ang pinaka-strength niya, pagkakain kami sa restaurant, lulukohin niya lagi yung waiter. Galing, okay. Tapos, wala namang nangyayari sa pagkain namin. Pero, yun nga, parang doon ko na natutunan maging kupal. In a nice way. In a nice way na papatawanin mo na lulukohin mo siya, then matatawa din siya kahit niloko mo siya. Totoo, kasi nire-recognize mo na nag-exist siya eh. Mm-mm. Na parang, uy, kita. Oo. Tapos, Ang ganda. nag-establish ka ng relationship at rapport doon sa brief moment na makakasama mo siya. Kasi siya yung magiging server niyo eh. Yeah. Totoo. So, Hindi niya duduraan. oo. Tapos, Baka may extra rice, ganun. doon ko natutunan maging charismatic. So, yung sa tita ko, parang, Ako. okay, makarisma itong tita ko. Parang, nagiging friendly siya through comedy. Yun yung, kaya, lagi ang bansag sa akin nila Red, nila Victor, kilabot ako ng mga wait staff. Ang pinaka tinitreasure kong moment is yung nag Indonesia kami, nag-Bali. Umattend kami ng wedding ni Marlon Olivan, isang stand-up comedian dati. Yeah. Tapos, bago yung wedding, meron silang pre-wedding. So, a day before, sa Bali. So, meron silang gathering. So, makakasama mo rin yung mga guests niya kinabukasan. Meron doon parang babiguling ang tawag nila. So, may lechonan. Lechon. Yun. Okay. Hindi ko natikman yun. Hindi Sa namin TikTok natikman. lang yung masarap. Tapos nakikita ko yung mga handa nila, parang pareho, parang Pinoy din. Tapos nakikita ko yung mga waiter, andun lang din, babae, lalaki, nandun lang. Tapos, pag kumukuha ako, sinasabi ko sa kanila, parang kinakausap ko rin sila, tinuturo ko, ito yung, tinuturo ko naman sa kanila kung ano yung equivalent nito sa Sa Pilipinas. Tagalog, sa Pilipinas. Tapos yun, naka-establish din ako ng rapport, tumatawa sila. Ng connection. Hanggang sa natapos yung event, paalis na kami lahat. Sa akin lang nagbabay yung Papa James! Gumanon sila. I like that. Grabe, no? Mr. Worldwide to si Jay. Mr. Worldwide. So doon ko na-realize na, pwede pala akong maging international stand-up. Catch James's next show sa Indonesia. Hindi parang, okay, na nagtatranslate pala yung comedy. Kahit Pakasalimuha lang, no? oo. And lastly, si GB. Ang GB. Wow. Oo. Kasi, siya ang una kong interaction nung nag-stand-up, nag-comedy, nag-open mic ako. May buhok pa siya nun, no? Oo. Ayun pa yan, kala ko kay GB, mayabang. Kasi yung profile picture niya, parang nag-skateboard. The fuck? 20s GB ba to? Ganun. Oo. Ay, di. 30s. Young, okay. Early 30s. Oh, So, nag-start ba si 30. GB 30? 29? Parang 27 yata. Or, okay. or 30. Parang ganun. Get. So, nung na kasalamuha ko si GB, feeling ko hindi ako magtatagal sa comedy scene kung hindi dahil sa kanya. And then dun kala Richie, kala Red, kala Victor, nung napasok ko na yung eksena. Kasi ang impression ko sa stand-up comedy dati, mga nerds. Talaga? Oo, mga nerd tong mga to na masyadong ina-analyze yung comedy. Parang ngayon din naman. Meron naman. May ganoon pa rin. Oo, pero hindi ko akalain na magiging gaguhan. Na may gaguhan, And 90% side. gaguhan. Oo. Yeah. Na, kasi ang humor ko talaga is nakikipaggaguhan ako sa mga tao. May sinabi ka sa isang interview sa YouTube eh. Kasi nag-geek out ako dati sa Comedy Manila nung college. So nakita ko lahat ng interview, lahat ng set nyo sa theater. May interview, hindi ko alam kung sino nag-upload, pero ni-interview ka sa harap ng most. Tapos sabi mo, parang, yung Comedy Manila, parang kang nakakuha ng mga class clown din. Tapos naging isang barkada kayo lahat. Lahat ng nakakatawa sa klase. Nagtipon-tipon. So parang ganun yung feeling. Parang ganun. Kasi sa barkada, pag ako may barkada, kunyari college, high school, sa village, laging ako yung Funny one. laging ako yung mapang-asar. Yung lahat may naiisip ako to the point na lahat ng magiging insecure ka sa akin. Pero best friend mo siya. Oo.
nung pinapanood ko pa lang sila sa Jack TV, yung Lapapalusa, parang ano bang klaseng comedy to? Parang hindi ko may enjoy to. Parang masyadong Formal. tight. Oo. Stiff and formal. Oo. Ganun. Yung nakikipapanood ko pa nun sila Team Taya, ganyan. Kaya nung napasok ko yung eksena, sabi ko, uy, pwede pala akong kung ano yung kung ano yung ugali ko sa barkada, pwede kong dalhin dito. And mas wala pang filter. Yeah. Kasi that's doon true. sa may napapa-walk out ako eh. Kasi hindi comedian eh. Hindi... Yeah. Yan din yung na-feel ko, James, going in. Kasi una ko nag-open mic 2018 eh. Ang nag-headline nung una kong open mic yata ay si Mikey yata. Pero nag-perform si Victor. Putya, idol ko na si Victor noon eh. Nag-perform siya. Tapos nung nag-set na siya, para ang layo nung set niya sa iba. Kay Mikey. Kasi si Mikey tinanong lang kung nagtitirahan daw ba kami sa puwet. Pero hindi. Si Victor parang yung angles niya parang hindi mo maiisip kung hindi ikaw siya. So parang pwede pala yun. Pwede palang unique lang sa'yo. Tapos relatable pa rin siya. Kasi pinipilit kong ihulma yung setup premise punchline ko sa mga tinatawanan before me. Hindi ko alam na, pwede pala ako magsarili. You can be Dito yung yourself. sa akin lang. Sarili mong POV. Sarili mong POV. So parang ganun din. Na parang, dinala mo yung sarili mong, kung ano man yung kagaguhan mo sa school dati, dinala mo doon. Tapos pwede siya. Kaya feeling ko, ang pinaka way or naging gateway ko para mas ma-discover ko yung comedic voice ko, itong Cool Pals. Kasi nakukulangan pa ako kaya gusto ko rin talaga mag-podcast even before pa na ginawa namin ng Cool Pals. Gusto ko na rin talagang mag-podcast. Kasi yung podcast kasi parang feeling ko free conversation and kapag tapos pang introvert siya eh. Pwede kang maging gago introvertly. Paano? Kasi nandito lang tayo eh. Mas intimate kasi. Oo, intimate. Tayo lang nag-aaguhan. Kasi kung gagawin ko naman yung para siyang para ang podcast is para siyang Vice Ganda stand-up comedy na intimate. Na intimate. Kasi doon may audience eh. Yun kasi palabas eh. Oo. Yung kay Vice. Eto, medyo paloob. Oo, tas tsaka lang nila mapapanood kapag Pagtapos na. tapos na, na-record mo na, wala ka na magagawa. Hindi ka na, nasabi mo na kung ano yung gusto mong sabihin, na napagtawanan nyo na kung ano yung gusto nyo pagtawanan. Pero at least Without- nasabi mo. Oo, kasi pagka may audience, ano ka pa eh, Conscious ka. mako-conscious ka pa. So, Iba rin yung kaya mong sabihin sa stage, sa stand-up, sa kaya mo sabihin sa podcast. True. Oo. Mas unfiltered. Mas walang edit. Thank you, Jed. Sorry, ang we were- galing. we were- Doon na tayo nagtatapos. It's my job as a co-host to say the title at least once. So, nung gusto ko nang mag-podcast talaga, parang nga, malabas ko pa. Nakukulangan kasi ako sa stand-up. Parang, Hindi ko alam yun may Actually, POV pa ako na gustong sabihin na hindi ko nakukulangan ako na sa stand. Parang for example, nung nag-show kami, laging showcase before pandemic. Funny Fridays, ganun. Oo, parang doon hindi nakikita ng audience na kupal ako. Kasi inaano ko pa eh, binabatang 90s ko pa, ganyan. Parang may glimpse lang sila ng kupal ako kapag nag-off script ako. Which is podcast. Pag nag-crowd work ako kunyari or merong nabanggit doon, makikita nila yung kakupalan ko. Pero pag bumalik na ako sa material, Ibang James, no? oo, iba naman. So, Performative James. kasi yung nagigets nyo ba? Oo. Nagigets Yeah, Kasi, yeah. I think tayo rin eh. Yeah, man. Iba ka naman sa stage eh. Iba nga tono mo sa stage, Jed eh. That's true. Kesa dito. Mas Jamaican accent ako sa stage. But yeah, parang even, if you wanna... That's when I called my yaya. Hindi ka naman gumaganon dito sa podcast, di ba? That's Oo. true. But parang do you also mean that then, James, sa mga parang different emotions then? Kasi feel ko it's hard to talk about sad experiences masyado sa material. Unless you write it, you have to write
it more or put more effort to writing versus a podcast na you can talk about negative things, Kasi- heavy things. Kasi feeling ko may pressure na nakakatawa ka agad kasi sa stage eh. Compared sa podcast na loose. Oo. Diba? Kailangan yung tight, kasi ang importante sa atin sa stand-up, yung tightness ng material eh. That's true. Wala kang, parang takot kang maglaro Yes. kasi baka lumaylay yung set. So nung nagkaroon ng Cool Pals, natutunan kong maglaro on stage. So So before Cool Pals, medyo stand-up comedian James ka pa rin talaga. oo. Hindi mo pa nalalabas. Oo, tapos meron pang mga instances na nga nung nag-showcase kami. Syempre, ang pinakasikat naman nun si Alex eh. So, nung may ganyang after ng show, hindi kami masyadong nilalapitan. Parang maalala lang kayo kaya pumupwesto kami sa entrance eh. Sa Para side. to receive compliments eh. Baka loser nung ganon I feel you, kami nila James. Victor. Si Victor ang laging spearhead nun eh. Tara, punta tayo sa entrance. Kuha tayo ng compliments. Ay, sorry. Hilaway. Dang. Nung nangyayari yun, nakulangan ako sa stand-up na mas gusto kong makilala pa ako ng tao na may kaya pa akong gawin. Other sides. Oo. Parang marami pang comedy. Kasi usually naman, di ba, pagka sa stand-up, lahat ng mga napag-usapan na natin backstage, gagawitin na natin, pipigain na natin, filter na natin yung kung ano yung pinaka nakakatawa eh. Oo, tatanggalin mo lahat ng Oo. hindi na... Sa isang oras natin nagkwentuhan, 5 minutes lang yung Naka 5 lang. Mm. So, doon sa podcast, nilabas mo yung 1 hour na kwentuhan ninyo para ma-produce yung 5 minutes. Sayang yung other 55 minutes eh. True. May laman din dyan or may content din Oo, yun. malalaman nila yung ups and downs mo and kung paano Tama. ka mag-isip, kung paano ka darating dun sa punchline na yun, and paano ka gaano kabilis mag-isip para Ganda. makabuo ng bagong joke. Yung podcast nyo yung hindi naman pinaka prime example, pero siya yung pinaka closest thing kung ano yung nangyari sa green room. At least ako yun yung nafe-feel ko. True. Kasi true. parang the fact na dumating kayo sa point na pwede na kayo mag no holds barred na usapan, parang yun yung closest thing to a green room eh. Oo. Na hindi mo makikita sa ibang podcast. Kasi parang hirap nyo i-cancel na eh. Sana wag. Dumating kayo dun sa part na ano pang pwede nilang sabihin? Na ano pang pwede hindi pala nila pwedeng sabihin pa? Well, yan ang common misconception sa amin na hindi na kami Ka-filter. nagfi-filter or nagki-care sa sasabihin namin. And they're right. Kasi kung hindi na kami nagki-care, wala kami sanang merong mga lost episodes. Kasi may mga napapag-usapan din doon na very sensitive and parang meron pa rin kaming consciousness kasi hindi naman kami talaga, hindi mo kami maituturing, or lahat tayo, hindi naman tayo maituturing na talagang tumawid na doon sa mindset ng mga influencers, vloggers ngayon, na ang mindset nila is laging, content. Content to, sayang to, content to eh. Yes. Okay. May mga ganong klaseng influencer or vloggers na hindi na iisipin. Basta lang, sige, may ma-produce lang tayo, may mailabas lang tayong content. Kasi ang importante naman sa pagpo-produce ng content online is consistency eh. Ito, everyday, minsan, matagal na yung 3 days na hindi ka nagpo-post. Kasalanan ng algorithm to, kaya tayo... Hinahabol natin yung momentum eh. nasasayangan tayo, kaya magpo-produce lang tayo. Kaya yung consciousness ng mga babad na sa social media, nawawala na yung nila, pagiging tao nila and pagrerespeto sa kapwa. Kasi pagka hindi ka na gusto mo lang maglabas ng content, kahit ano sasabihin mo. Ngayon nauubusan na sila ng content. Tinitira na nila yung mga LGBT, Oo. Grabe yung hate ngayon. Bisaya. Oo, sino ba yung mga yun? Grabe yun. Oo, pero, okay. Meron pa pala isang top 3. Tutuloy ko lang yung train of thought ko. Kaya yung
yung sa amin, Right. may mga lost episodes kami kasi parang wag na tayo manghinayang kung hindi tayo makapaglabas ng episode ngayon. Sabihin natin kasi masyado tong yung gravity nitong may Yeah. dudulot nito sa audience. Yung risk. Oo. Kaya ngayon kung mapapakinggan mo yung Cool Pals 2021, 2022, mabigat siya may mga episodes na mabibigat pakinggan. Paano mabigat? Pag politika, kunyari, yung, kasi COVID yun, ano tayo, tapos puro Duterte, mishaps. So, nung Prime Duterte. Oo. Mishaps? Oo, talk show Duterte to eh. Wala siyang mistake. Tonight with Duterte to eh. So, ang daming material nun for podcast. Kaya masyadong mabigat yun kasi opposing opinions. Tapos, lahat kami trapped. Heavy between you guys. Trapped kami sa, Kaya pag binabalikan ngayon ng mga I tao, remember na tuloy. yung mga previous episodes namin, may makikita ka pang comments na, ang toxic ni GB. Mga ganyan. Lagi si GB eh. Kasi siya yung, pag nalasing din si GB. Tuloy-tuloy na. Oo, tuloy-tuloy din magsalita. Pero, importante yung phase na yun kasi natutunan namin kung paano tawirin yung line between comedy and pagiging seryoso. So, ang ginagawa na namin, bago pa kami mag-deep dive doon sa, kunyari, topic is impeachment. Bago pa kami mag-deep dive doon sa impeachment, tinatawid na namin sa ibang topic. Na, kunyari, may instance na muntik na magsuntukan si Joel Villanueva at si Robin Padilla dahil sa impeachment. Hindi na kami mag-deep dive doon sa mga technicalities ng impeachment, kung bakit siya hindi magpupursue. Doon na kami sa suntukan part. So, yung nakakatawang part. Yung funny, doon na okay. kami sa, kayo ba may instance ba na nakipagsuntukan kayo nung bata kayo? Yes. So, doon lalabas na yung comedy. Na-touch lang namin yung Topic. na yun, pero hindi naman talaga kami Galing nag-deep dive doon. So, importante yung mga ganong klaseng Maturity, no? maturity kasi maiintindihan mo yung audience mo, maiintindihan mo rin kung paano ka rin And we're back. naputol eh. Naputol. Dami namin sinabi kay Duterte. Doon sa 30 seconds na yun, talagang kakancel tayo ng DDA. Daming Ginawa African niya pala impressions. Oo, grabe. Grabe. Biruin mo, sabi nung babae sa kanya dun sa bus, ba't nilalabas mo yung Ate naman. Putang ina mo, ikaw nga nilabasan ng titi dyan, nagreklamo ka pa. Anyway. Liga na nga, Bong. I'm curious, James, like, what do you love more? Stand-up yung care? comedian? I have to say that again? Sasabihin ko ulit. Yun yung pinaka-importante. Ano ba? Nasama yun? Hindi. Wait. You were about to say Of course. Take two. Contrary pala to popular belief, you guys actually care more. Kasi diba, people might think na, they're just making gago, they don't really care. But you guys actually care even more than the normal person. Hindi kami Ang ganda pa ng reenactment ko eh. Oo, kasi Pero, before kami mag-record, nag-uusap muna kami. Tapos, meron kaming sort of post-mortem kapag hindi masyadong maganda yung naging recording or naging feeling namin. Kasi during nire-record mo naman, kapag lumalalim yung usapan, mararamdaman mo na rin kung polarizing na yata itong pinag-uusapan na. At the moment, no? So, pagdating doon, kinabukasan, mag-chat na kami. Okay ba yung episode? Okay ba? Parang, ano ba yung mga kailangan i-bleep? So, lagi kami may quality control. Yeah. Na dati pinakikinggan ko bago i-edit na. Bago i-edit, pakikinggan ko muna yung raw. As in buo? Like 1 hour? Buo, pagka Dang. delikado yung episode Pero pag okay naman, yung nakakatawa naman yung Sure. Kasi marirecall mo naman may nasabi ba? So, yun. Yan ang number 1 podcasting. May post-mortem. Love for every the episode. game. Ganun. Kasi mahirap mahirap na
ma-misinterpret ka ng audience mo. Lalo na ngayon nararamdaman ko. Kasi nga si Ron Dolatre nag-message sa akin nung nakaraan. Oh, Talaga? Sabi niya, James, i-flag ko lang tong comment na to parang ang dami ng dumadami na yung homophobe sa FB group. Ba't ka tinawahan, Ron? Sabi niya. Hindi, yun naman isa sa mga napapansin ko. Ako din, Kaya, Mm. pero hindi kasi nagigets din ng audience namin na sinasaway namin si Ryan Rems kapag nagsasabi siya ng ganun. Kasi nga, ang comedy doon, hindi mo dapat sinasabi. Pero sinabi niya. Kaya mabibigla kami lahat, then sasawayin namin. Huwag mo tanginan to. Kaya nga meron kaming running joke na, isang silahis lang kota ka na. Next episode na yung susunod na silahis mo. That's why you were saying it's important na kompleto kayo. Parang to bantay each may other. maninita rin. Pero to be fair, very consistent nga kayo eh. Like, even yung admins, madalas napapansin ko, enough na yan Tigil nyo yung mga homophobia content na yan Yeah, Judd. Parang gano'n. Oo. Sorry. Mahirap I'll lang stop din na. kasing mamulis ng ganun. For us kasi ayokong sa akin manggaling. Or sa ibang mga host. Kasi kami yung gumagawa Oo. Baka sabihin, kayo nga gumagawa. Sinabi nyo nga Sinabi nyo Gets. Pero yun talaga kasi yung dapat maintindihan din. Or kung hindi nyo naman makipapakinggan to, yung mga makakapakinig na lang, yun na lang siguro yung intindihin ninyo na yun ang comedy doon sa part na yun. Yung sinabi na bawal sabihin and then sasawayin. Kasi pag sinabi mo yun sa FB group at in a form of comment, hindi siya masasaway. Pag sinaway siya, siseryosohin nung nag-comment, ba't sasaktan ka? Domino effect na yan. Yun yung iniiwasan natin sa FB group. Pwede kayong magsabi ng ganun. Pero make sure na kayo ang meron kayong circle doon na makakaintindi. Like sa amin, kami yung circle na yun, na 5 kami ang makakaintindi. Ang nakakatuwa, dun sa community, sa Facebook community, all it takes is parang one person na manita. Tapos, dun mo na matatauhan yung mga nagko-comment bang iba. Kaya nga ang ginawa ko rin na rin doon is episode related na lang i-post ninyo. Huwag na kayong magpopo. Kasi naging to the point na naging 2025 kasi halos karamihan doon bagong sali. So kung pakikinggan mo siya ng 2025 episodes Iba na, no? Iba na kasi yung pinanggalingan namin So pag nakita mo yung growth nung podcast, meron kaming point na 2019, bago mag-pandemic, nagkaroon kami ng producer na si Direk Val, na LGBT. And then, tinitingnan namin siya lagi kapag may mga homophobic jokes na ganyan. Tapos, inihayaan namin siyang magsalita. Para siya yung moral compass niya. Oo, parang, okay, sumusobra na ba kami sa ganyan? Okay. Kasi nga, gusto pa rin namin din maging appealing sa lahat. Ayaw naman namin may mga single out na community. Kasi pambubuli na yun. Oo, gusto ko pa rin namin kayong tumawa. That's true. Pero, yun lang din naman ang appeal din namin dun sa LGBT community. Matutunan din nilang tawanan din yung sarili sitwasyon nila na okay, may ganto talaga sa Pilipinas na pwede nating na sitwasyon na ito na hindi pa rin ganun katanggap at may ganun pa ring mga opposing opinions. Pagtawanan na lang natin yung klaseng ganun. Ako, yung ginawa kong joke sa yung nakakahawang bakla. Kinonsult ko siya sa kapatid ko na trans. Na parang, okay ba to? Check mo nga. Sabi ang kapatid mo bang trans ay mahaba lang ang buhok pero ikaw? Oo. Mismo, papakita ko sa yung picture mamaya. Ako, pahabain mo lang, mas matangos sa ilong niya. Tapos yun na. So parang sabi ko sa kanya, okay ba to? Sabi niya, okay, nakakatawa siya kuya, thank you for doing it. So after nun, wala na akong paki sa inyo. Siya na yung tinanong ko So parang kung magalit kayo, sorry. Kung magalit ka at straight ka, hindi ka naman part ng community, anong karapatan mong magalit for them? Kung sila nga, okay sa kanila to. Kasi sa akin, it helps na napag-uusapan yun Oo. Para hindi mamatay yung issue.
Yes, yes. Part Diba? sila ng conversation. Oo, Yes. Part, hindi pwede Kasama mawala. Oo, kasi kung hindi natin sila pwedeng pagtawanan, Parang Hindi na tayo excluded inclusive. na sila. ano na, wala nang, hindi, parang masyado tayo nagtitiptoe around them. Parang hindi rin siya magiging beneficial for them. Oo. Masyadong nagiging baby or pero to the point naman, syempre, tandaan mo, may mga hindi pa rin makaka-take ng joke. Kailangan mo lang din itawirin yung linyang yon kung saan ka pwedeng mag-joke. Totoo. Kaya nga kailangan importante sa amin na may 5 kami or 6 ngayon kasama si Roger na may babalanse. Usually si GB yun. Okay. So ang ginawa ko sa FB community namin, episode related na lang. Doon na lang tayo mag-focus. Wag na ginawa niyo na kasing extension to nung si Sir Jack. Ginawa nilang extension yung FB page namin ni Liam Lerio na pag may mga LGBT take sila, Dami nila, no? masyadong sunod-sunod. So yung iba, nai-alienate. So gusto natin maging universal pa rin yung FB Tsaka FB Cool group. Pals group siya eh. Oo. Hindi naman siya, meme group eh. Oo, tsaka lagi namin sinasabi nun, kapag hindi mo siya kayang sabihin sa personal, wag mo nang sabihin online. Ganda. Tama. Do you Paklip do you feel the pressure, James, na parang you're getting more famous, you're getting more Cool Pals followers, like you mentioned nga this year, diba? Do you feel pressure and is it heavy na parang, I need to be a good role model, I need to be a good example, I can't do this anymore kasi baka May they'll see it. naramdaman akong ganyan nung lagi ko nang sinasabi yung blah blah blah. Pag may mga mahabang may comment sa amin, babasahin ko tapos at the middle blah blah blah. Hindi na ako makapagsabi ng mahaba, makapag-post ng mahaba dahil binabla blah blah rin ako eh. Okay. Pero yun ang na-appreciate ko sa nabuo kong imahe sa akin at nabuo nung Cool Pals na pwede ka namin gagawin, pwede mo rin kaming gagawin. Okay. Parang hindi siya one. Yun ang tunay na kumbaga inclusivity. Na parang hindi siya one way. Kasi kung ginagago nyo lang lahat, tas bawal kayo gaguhin, ay, medyo kupal yun. Diba? Dapat two-way street siya. Sige, gagawin nyo lang. Pucha, kayo nga lagi butt of the joke eh. Oo. Diba? Sa group. Oo. Kaya simula pa ako, inaasar akong bakla, inaasar akong bonjing. Lahat maririnig mo 'yon. Sa kung ano yung pang-asar nila sa akin, aasarin din sa akin ng mga listener. So wala ang problema. Okay. Walang pwede mo akong gaguhin, pero wag mo na lang sigurong idamay siguro. Syempre, family or Iba na yun. Oo. Kaya hindi ko rin pinopost yung kapatid ko eh. Kasi malakas din ako manggago ng PWD. Alam kong babalik sa akin. Imposible walang karma to. Point. Oo. So, pag ganun, naintindihan ko na mostly yung tanong mo sa akin is, naintindihan ko na yung impact, yung gravity nung ginagawa natin. Okay. At yung eventually pagdami ng audience, naintindihan ko na ang impact nun sa akin na mag-segment ka ng buhay mo na yun lang yung makikita nila. And kaya yung pag-gym ko, hindi ko pinopost yun eh. Yung meron lang akong mga certain aspect sa buhay ko na yung mga past na nakikwento ko sa podcast, yan, open na yun. Pwede nyo nang pagpiestahan yun. Pero may mga ginagawa ko sa buhay ko na sa akin lang. Kasi pag nilabas ko pa yun, wala na matitira sa akin. Open book. Ganda. At dahil dyan, papunta na tayo sa exciting part. Ito na ba yung Ito na yung top 3. Or pumili. Ito, James hindi mo kailangan i-enumerate lahat. Hindi mo rin kailangan sabihin lahat. Siguro magsabi ka lang ng isang tao or isang experience o isang family. or isang family na forever nasa listahan mo na, alam mo, inapakan ako nitong mga to. Alam mo yun? Yung sa akin, kung nakikinig yung mga Cool Pals, kung may nakikinig din ng Cool Pals, and way before pa, lagi ko nababanggit itong pamilyang to. Kasi sila yung time na yon nang nag-uumpisa pa lang ako. Kasi para akong rapper eh, yung Parang Eminem. tsaka yung may t-shirt line
na hindi laging sumusuporta sa yung pamilya mo. Mas sumusuporta pa sa yung mga strangers. So yun ang hugot ko rin nung nag-uumpisa pa ako na. Nasaan kayo dati? Oo. Naintindihan ko naman kasi ngayon naintindihan ko na pag may naabot ka na pala, pag meron ka nang na-achieve, makakalimutan mo na rin yung mga nanggago sa iyo eh. Talaga? Wow! Galing! Ang sign ng hindi ka pa ang I sign na guess- wala ka pa I doon guess, or hindi ko naman sinasabi na nandun na ako ha. Ibig sabihin, ang sign na hindi ka pa kontento kung nasaan ka. Pag may mang inasal ka na. Kapag lagi mo pang hugot yung mga nang ngupal sa'yo dati. Shit. Nako bro, baka Layo pa. Baka we're not there yet. Okay lang yun. Okay lang yun kasi pinagdaanan ko naman yun eh. Hindi ko naman sinasabi na sikat na ako or may narating na ako. Sinasabi ko lang, kontento ako sa kung anong meron ako. Kung sakasakaling mamatay ako ngayon, okay na ako. Malamig ba sa Fulfilling. rurok, James? Ha? Malamig ba sa rurok? Yun ang hindi malamig kasi 5 kami. Yayakapan kami. So yung Dang. nangupal sa akin nun, naalala ko pa siya nung nagsisimula pa lang ako sa stand-up. Kasi sila lagi yung laging pag reunion, yung pag gusto ko ipagmalaki nung tita ko eh. Tapos iniiba nila yung usapan. Kupal. Oo, parang mas magaling tong parang hindi naman nila sasabihin na mas magaling pero lagi nila isisingit yung kapamilya naman nila. Parang nagiging mas magaling tong anak ko. Wala Mas yan. magaling tong parang nauubusan na yung tita ko ng pamangkin niya na pwedeng ipangmayabang doon sa pamilya. Ialis lang sa'yo yung spotlight. Alisin lang. So, parang nararamdaman ko rin sa kanila noon. Hindi ko lang alam kung blatantly nila sinasabi noon. Pero, or pinaparamdam. Pero yun yung nararamdaman ko. Na hindi nila walang bigat itong stand-up sa kanila. Not until lumalabas na ako sa TV. Yung Doon ka na-validate. Oo, parang yun yung naiinis ako na hindi ba dapat equal eh. Kung ano yung nagiging ko dito, nagiging achievement ko dito kahit hindi naman siya napapanood ng milyon-milyon pero nakakapagpatawa ka ng room ng bar. Pareho yun para sa akin eh. Yeah. So yung paglabas ko sa TV, doon pa lang nila ako tinanggap or sort of tinanggap or inacknowledge yung achievements ko. Na, artista ka na pala. Di ba lagi naman na sila Victor, naririnig ko rin sa podcast sila. Doon lang nila sinasabi, artista ka na pala. Dati pa ako artista. Oo. Sabi nila, James, pag daw, kalimutan ko sa'yo nagsabi nito, nakita ko lang sa TikTok. Sabi nila, wala daw susuporta sa'yo pag hindi ka ba sikat. Dadating lang yung mga susuporta sa'yo pag sikat ka na. Totoo yan. No? Ay, may t-shirt brand din ba yan? Oo! At saka rapper ba yan? Nakalagay dito. Dami ko naisip. Mga haters, no? So, kaya, nung sa akin, hindi ko na siya, kaya wala akong maisip na hindi ako makapag-fill ng top 3 kasi nakalimutan ko na eh. Sila lang talaga, no? Oo, pamilya na lang. More than 3 naman na siguro yun. Sabi nga nung isang tao sa akin dati, mas sinusuportahan daw siya ng friends kaysa pamilya. Ikaw yata yun. Pero, walang masama din doon kasi dadaanan lahat ng tao yun eh. Na friends, or hindi nga friends eh. Strangers pa ang susuporta sa'yo eh. Kumbaga, sobrang dami kong strangers na nakita sa shows namin na pabalik-balik. more than same friends mo. Na parang, okay. Hindi sila ganun ka-supportive. Hindi ibig sabihin hindi sila sumusuporta in their own way. Pero mas nakakatulong yung suporta ng strangers. Ang nakakabuisit pa dyan, pag yung pamilya or friends mo ang nanood, ang stance pa nila, sige nga, patawanin mo. Oh my gosh. Parang, pucha, tinan mo yung mga katabi mo na hindi mo kilala tumatawa. Tapos ikaw yung naka-de-4, ikaw yung di naman nakakatawa masyado eh. 'Di ba? Pinigyan ka my na nga ng gosh. complimentary ticket, 'di ba? Yung din, hugot ko rin yun dati sa mga mga, kunyari,
high school, college, mga friends na hindi na, pag nagpo-post ka ng poster, imposible naman din nila makita yon. Imposible. Kasi ano yun ilang beses mong pinopost din yun Tapos, Isang buwan. oo, tapos maraming likes pa yon na hindi mo rin kilala yung mga nagla-like. Si Kabulastugan ni Risher, ikaw hindi. Alam mo yun? Parang pucha. Salamat, Shoutouts, Kabs. Kabulastugan. Tapos pagka natapos yung show, bigla siyang magme-message, "Uy, invite mo naman ako dyan." Oo, kailan yung next show? Porket ba nakita mo ang daming nanood, doon mo lang i-recognize Ito na. yung talent ko, yung kakayanan kong mag-pull ng tao para manood sa akin. So, doon ka palang magpaparamdam kasi nakita mo, ay, success, meron palang sumusuporta dito. Suportahan ko kaya. Hindi yung other way around na, sige, dahil kaibigan kita, suportahan kita. Oo. Mas, ewan ko. Baka ganun lang. Baka pagiging Pinoy din yun. Siguro. May inggit factor din kasi, James Baka nainggit sila sa'yo Hindi naman siguro. Ayokong isipin na naiinggit. Pero part siya ng factor siya. Parang sabi nila, kahit hindi kayo pareho ng tinatahak na direction, the fact na napapansin nila, may na-achieve ka, kahit na close sila sa'yo, may pagka parang, ayaw nilang ipakita. Gusto nilang ipakita na hindi ako impressed. By Baka not ganon. sharing. Oo. Baka ganun Sabi nga. yun niya. Magka-level tayo Oo. Sinabi yun niya, Donald Trump. Pero nung ganyan, yung mentality nila, hindi ko siya tinitake again sa kanila. Okay. Nalulungkot lang ako para sa kanila. Oh, Kasi ganun ka-insecure sa sarili mo or ganun mo hindi na-value din yung sarili mo para mainggit ka rin sa akin or sa success ng isang tao para hindi ka sumuporta. So, yun lang yung malungkot yun kasi hindi mo siya makikita as masasabi mo sa kanya na hindi ka kontento sa kung ano meron ka. Oo. Doon lalabas. Ako, kontento ako. Kaya, pero hindi pa na ako magsusupport sa iba. Kasi, alam mo, dumating sa point na nung COVID, no, na kahit di naman masarap yung binibenta nila, kailangan mo rin, kailangan mo rin maging masarap at oh my God. i-promote no? Kasi kahit, Yun ang totoong suporta. oo, kasi, Yung mga taho business nila. Credibility mo yung tinataya mo Yung mga sourdough nila. Oo, kailangan mong, yung mga sushi bake nila, putang ina, pare-pareho na lang to Alam mong hindi masarap yung produkto ng kaibigan mo pag para sa charity, no? Maraming pinadala sa amin noon na hindi naman ako nasasarapan. Taina, i-backtrack nyo, pare. Gaya ni... I-backtrack nyo. Hindi, onti lang naman. At dahil dyan, papasok tayo sa isa pa naming segment, second to the last segment, na tinatawag naming Unfiltered Take. Unfiltered take. Yan, siguro yun na yung isa rin sa unfiltered takes ko, yung Alin? yung mga Mga sushi bake. yung mga local mga friends, mga home businesses na Itigil nila. oo, dahil ng pandemic, kailangan mong sabihing masarap para mabuhay din sila. Oo. Kasi pag hindi mo sinabing masarap yun, Wow, walang pangkain. walang pangkain yung pamilya nila Kaya, tarap naman itong make na to. Dudura mo na lang sa tissue. Hindi lang sushi bake marami pa. baka isang sushi bake lang yata yung pinromote natin. Gago yan, Ika. Joke lang. Isa lang yung pinadala natin. Meron pa bang ibang nagpadala ng tayo lang? Yun yung unfiltered take mo. Iba pa. Okay. Baka may mapulot din ako sa inyo. Sige, ako may bago ako dyan. Last Let's week, hear it. hindi masyado. Parang, okay rin naman yung sinabi ko last week. Pero ito, so yung unfiltered take ko, this episode, na hindi ko ulitin dahil walang nangyaring technical difficulties. Yes. Unfiltered take ko is, pag kami nakuha kang bagay na libre, wala kang karapatang magreklamo. Kahit anong bagay. Pagkain, free content, nakita mo lang sa internet, kahit anong bagay na binigay sa'yo, tapos tinanggap mo willingly. Parang hindi ka pwede magreklamo para doon. Agree, Yun yung agree. para sa akin.
Tungkol ba yan? Ay, kalimutan ko yung call ba ko. Parang sushi bake. Oh! Parang sushi bake. O yan, pinasok na natin kahit nagka-technical difficulty. Pero, alam mo, mayroon din akong unfiltered take dyan sa unfiltered take mo. Yan! May battle of take. Kasi parang ano siya, di ba? Parang ang pinaghuhugutan mo dyan yung in-upload mo online. Hindi, kahit anong bagay. Ginawa ko na siya example, pero marami ring factors yun eh. Baka naman hindi nila hiningi kasi yung content mo na nakita mo online, na nakita nila online. Baka algorithm yung nagbigay sa kanila. 'Di ba? So sa akin, kunyari, sige, alisin na lang natin yun dun sa internet part kasi mahirap yun eh. Oo, kasi may mga factor din na algorithm ang nagdala sila sa Hindi nila sa ginusto. inyo. Oo, hindi nila ginusto, pinanood nila. Yun, so tas naka-open yung comments mo. In that case, pwede kayo magreklamo. Pero kunyari, free taste, alam mo yun, yung binibigay sa'yo. Sa SNR. May nakita ko one time sa Landers, may nagbibigay, tapos may lola, kumuha, 2, brownie. Kumain siya. Di masyado masarap. Nakadalawa siya. Oo. Sabi niya, di masyado masarap. Ikaw yung tumanggap, libre nga eh. Huwag ka na magreklamo. Di ba? May certain entitlement din kasi yung mga binibigyan ng free taste na akala nila dahil free taste, naghahanap sila ng survey. Oo, baka kasi, bakit siya libre? Doon ka naman tatanong eh, bakit siya libre? It better be good. Tama It better naman. be good. Oo, bakit mo siya binibigay ng libre? Kung sobrang sarap nito. Oh, bakit? So, malamang papanis na ito o so or baka katulad nga din sa internet, ang mga tao ay selfish naturally. Iisipin lang talaga nila yung sarili nila. So kapag mayroon silang nakita, ang relationship lang niyan ay yung nakita niya at sarili niya. So pag tinikman niya, ang tatakbo sa utak niya, kailangan kong magbigay ng opinion. Ako yung recipient. Oo, Ako yung judge. Oo, parang bakit dahil nga selfish siya mag-isip, bakit niya pinatikim sa akin to? Feeling ko gusto niyang makareceive ng honest feedback. Parang gusto niyang ma-review ko to at baka makatulong ito sa future free tastes. So, kasi selfish eh. Selfish ang mindset ng default ng tao eh. So, feeling ko, yun ang pinanggagalingan yan. Baka. Alam mo, gusto ko din talagang, maging... Free taste giver? Hindi, at one Lola. Part-time. at one point, gusto ko rin maging psychologist. Talaga ba? Or sociologist. Perfect for comedy din yun. Parang Kasi- ang sarap mag-aral ng tao. Yeah, fuck. Human behavior. Masaya no? yun. Oo. Ikaw, anong unfiltered Okay. take mo? I prepared this just for this episode. Kasi naman, di yung sinabi sa akin, meron palang ganito. Oo. Surprise. Okay, ito yung take ko. Bald people Nako. are either really nice or evil. Walang in between. Think about it. Professor X. Hero. Lex Luthor. Masamang tao. Ano yung totoo? Yung totoong tao. James Caraan. Nice guy. Mr. Clean. Masamang tao. He's making money off of our necessities, guys. Capitalist ang puta. Ayun, would you guys agree? Totoo. Hindi ako magdi-disagree dyan kasi marami nang kanang nakitang road rage Nakalbo. na puro kalbo. Sabi, tama pala. Pinapapangit niya yung yung image nating mga kalbo eh. Di ba parang walang in the middle eh. Alam mo, lalo na pag may bigoting kalbo, Mas masama. mas masama tingnan. Kasi minsan pag double take ako sa salamin, parang, tangina, sino to? Ako pala to. Kasi parang, Kontrabida. mukha siyang, pag tiningnan mo lang ako, at hindi ako nag-make face, or nag-funny face, mukha akong masama eh. Kasi meron pa akong resting bitch face. Nasa mata mo rin eh. Kasi pababa yung mata mo. Oh, hindi ako smiling eyes eh. Ako, I have active bitch face. Okay, Hindi never naman. mind. We'll edit that out. Hindi naman. Tingin? When you- Hindi. Parang Okay. overwork. Mukha kang tomboy. yun na lang.
Ikaw. Tangina, hirap isip ng unfiltered take. Siguro nagbigay naman ako ng isa dun sa kanina. Yung sushi. sa pandemic. Sushi fake friend. Wala eh. Hindi Wala. pwede. Ang dami mong ang We dami won't mo ng end takes the ako. podcast. Actually, naisip ko na to kanina eh. Ano pa yung hindi nasasabi ni James sa podcast? Baka you can go back to Na one of your unfiltered. old Siguro takes. yung masyado nating ayoko kung unfiltered or Ay, pet peeve, ganun. hindi ko munto. Yung masyadong kinakaawaan yung mga May hirap. PWD. Parang we feel bad for them too much. Ganun. Yung parang masyado tayong nagtitiptoe or or aalalayan pag nakakita ng PWD. Totoo. Kasi lumaki nga ako sa PWD Okay, environment, family. Totoo. Dati ginagamit ko siyang pang-audition. Pucha, yung kapatid mo. Yung buong pamilya ko. As in, you'll bring them. Hindi naman. Ito po yung family ko. Parang ginawa ko siyang personality for a time. Pinagkakitaan. Hindi naman pinagkakitaan. Parang wala akong nakikitang interesting sa buhay ko. Kala makikita mo si James sa Metro Walk naglalakad. Kaya yung mga panood mo yung mga earlier interview ko, di ba? Meron akong documentary na ginawa sa pamilya ko. Nasa YouTube yun. Kasi nga, feeling ko, isa yun sa pwedeng maging interesting aspect nung buhay ko. Kaso, na-realize ko na kaya nga hindi ko rin maibenta or something na masabi. Kunyari, kung magpi-PBB ako, tapos yun yung magiging... Matatawa ka, James. Oo. Yung moniker mo. Pucha. Oo, Hello, your kasi name. pag nasa household namin, parang normal, actually normal kaming normal kaming family or sinasapa ko yung kapatid ko. Tapos nag-aaway kami nung bata na parang Normal. sinasabi ko pa sa kanila, bakit ako? Hindi ako special. Siya lang ang special. Sinabi mo yun? Oo, nagsiselos ako dati. Parang pagka isa kang lumaki doon sa ganong environment. Ikaw yung outsider. Hindi, parang meron ka ring Respeto. insecurity sa sarili mo. Kasi noon laging sinasabi sa akin na mahalin mo yung pamilya mo, ganyan. Default na yun. Alam naman na natin yun. Pero yung iba rin yung pakikitungo nila doon sa kapatid ko tsaka sa pamilya ko kapag ibang tao or sa akin, parang pag narinig nila yung part ko ng story na yun, magiging, parang, Pero pag ibang tao. pero pag sa sarili ko naman, anong doon. Normal kasi sa'yo. nagsasapakan kami ng kapatid ko. Di ba? Para nag-aanuhan kami, yung nanay tatay ko, nagsisigawan sila. To the point na nagpapaligsa sila kung sino mas bingi sa kanila. May bingi Olympics. parang pag may sinabi ko, tapos yung nanay ko, nagkaiba sila ng pagkakaintindi. Hindi! Ang sabi! Ikaw kasi bingi ka, gaganon yung tatay ko. Ikaw rin bingi ka eh. Basta ako naintindihan ko. Yung ganun, parang pag napipicture ko yung nangyayari doon sa within the household, okay lang, normal lang Normal naman to. siya. No, parang walang kung ibebenta ko to sa PBB or something. Mahihirapan ako siyang gawing dramatic. Oo, kasi pag nag-10, pa-punchline na si James. Kasi nagpapaligsahan tong maging bingi pero kailangan kong sabihin on TV at sa harap ng ibang tao na may challenge ang pagiging may challenge naman talaga pero lahat naman ng family may challenge di ba? Iba-iba lang tayo ng challenge. I think good perspective yun for the Ganda. next PBB. PBB, baka naman. Maskaraan. Baka naman. Hire nyo po lahat bingi. Oo. Uy, tinatawag tayo ni Kuya. Housemates? Wala. Anyway, James, salamat Salamat sa din. pagpunta.
Good luck sa fitness journey. Yung Pabata ka na ulit ng pabatak. Alam ko, Judd, huwag kang mag-alala. Papunta tayo dyan. To wrap things up. Yun. Okay. Meron kami tinatawag na walang edit question. So, May itong title question na to, nanggaling to sa previous guest. Ang previous guest natin ay si Makoy Dubs. Ang question niya sa'yo ay, why are you gay? Hindi. Ang last question is, if may superpower ka to kill a corrupt politician, what would that superpower be? Kala nyo Kala nyo, sinong politician Hindi. Hindi. We all know Anong the answer superpower yung pampapatay mo sa kanya? Ako Kung may gusto ko yung yung uubusin ko yung oxygen. Ay, Parang airbending. Ganun. Pupunta ako sa Senado. Lahat sila. Unti-unti. Yung Slow death pa? Oo, tapos habang nag-i-speech sila, yung mararamdaman mo na, etong impeachment naman talaga, ba't di ako makahiga? Para on national TV, Damn! Live, no? live, may kita nila. So, yun ang feeling ko, kakaibang superpower. Wow, James. Pucha, no? Tapos nakaganon ka lang sa TV. Nakaganon mo. Parang offside ka. Nakaganon. Hindi, nandun ako mismo, nakaganon lang No, ako. nakikita yung camera nagpapan kay James. Lahat sila hindi makahinga, pati yung mga Si Senator reporter. Karaan po, parang hindi po mapakali. Kailangan ko pa mag-senator, no? Para gawin yun eh. James, parang you answered that too fast. Parang Hindi, lahat parang you meditated on this for a while na. Kasi kakapanood ko pa lang kahapon ng Senate or sa SONA, di ba? Patayin mo lahat. Ang dami po nating napagaling na... Palakpak pa rin sila, pero violet na yung mukha. Hindi, normal yan. Kakatake lang kasi ng at dahil dyan, kakasagot mo lang ng walang edit question. Ano yung tanong mo ngayon sa next guest namin na hindi mo alam kung sino? Sino ang kamag-anak mo na wini-wish mo na hindi mo na siya dapat naging kadugo? Oh my God! Nice. Grabe. And bakit? Oo, Parang ganun. bakit? At pangalanan mo siya. Abangan nyo yan sa episode. Kawawa naman yung... Kawawa naman yung... Nanonood siya, no? Ba't ako gago? Anyway, thank you, James. Thank you so much, May show ka pa James. tonight. Tonight. Kailan ba lalabas to? Matagal pa. Siguro mga 1 month from now. Okay. So, comedymanila.page/shows for all of James Caraan's shows. Baka may gusto ka sabihin. Sige, try nyo lang manood or wag. Bala kayo sa buhay nyo. Pero masaya ang mag-stand-up comedy. Masaya ang comedy. Masaya ang podcasting. Masaya ang buhay. So, kung manood kayo, hindi, kasalanan nyo na yan. Basta hindi nyo ma-experience yung galing ko. Hindi. At dahil dyan, panoorin nyo lagi ang Cool Pals. Pepe. Salamat sa lahat ng Cool Pals na makakapanood nito. Thank you. Sana i-share nyo rin. Yun lang. Protektahan nyo si General dahil dyan kumakapit ang buong stand-up community. The GOAT! Palapahan natin James Caraan, pare. Thank you. Woo! Until next time, wala nang edit. Upload nyo na yan, pare. Kung iniwan ka na ng iba, dito, walang ghosting. Matagal na kaming kasama nyo. Palaging nandito, palaging maaasahan. Oo, may mga balitang nakakanerbiyos at nakakalito. Pero ito ang sigurado, ligtas ang pera mo. At ang withdrawals, walang hassle, walang delay. Tara sa bingoplus.com para mas mabilis, mas smooth, mas secure. Sa Bingo Plus, walang iwanan, laging maaasahan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. This is brought to you by Bingo Plus. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.